Sabay sa bear months kung kailan dagsa ang mga balikbayan at biyahero, saka naman nagtaas ng ilang singil sa NAIA. Kabilang dyan ang bayarin ng mga airline na ayon sa kanila ay posibleng magpataas ng pamasahe. Nakatutok si Maki Pulido. Mahigit triple ang itinaas ng landing at take-off fee ng mga eroplano. Para sa mga malalaking eroplano na may bigat na 100,000 kilos pataas, halimbawa, ang singil para sa landing at take-off fee ng mga international flight tataas ng $1,794 mula sa 557. Sa domestic, mula higit 10,000, sisipa ito ng higit 30,000. Bahagi ito ng Administrative Order No. 1 Series of 2024 o amended MIA fee regulations na naka-attach sa concession agreement ng San Miguel Corporation na inaprubahan ng gabinete noon lamang September 4. The reason for this is for us to be able to generate revenue, no? Especially the concessionaire, for them to be able to finance the infrastructure requirements to modernize the airport. Ano ba yung kapalit? No? What would be the benefit insofar as the increases are concerned if it would entail better air traffic management, less queuing, more frequent flights? Pero sabi ng Airline Operators Council, mabigat ito sa operational cost ng mga airline. Kaya hindi raw malayong may mga airline na maghain ng petisyon sa Civil Aeronautics Board para sa taas singil ng pamasahe. This increase is not in the budget of the airline for this year, so it was not considered as part of our expense. There's a possibility that many airlines will just take up the cost and then will consider it to the next budget planning period. Pwede rin naman daw na magtipid sa ibang bagay ang airline para hindi na magtaas singil. May epekto nga lang ito sa serbisyo. Nag-aalala na ang seaman na si Joe Penil. Umuwi kasi siya ng probinsya kung naantala ang petsa ng pagsakay sa barko. Matagal ako dito sa Manila, nag-standby, naghihintay ng paalis. Kung sakaling nalaman namin na malayo pa yung alis namin, yun, malaking perwisyo, makakabayad po talaga kami ng mahal. Hindi lang airline ang apektado sa mga taas singil, pati mga pasaherong paparada ng kanilang mga sasakyan. Effective October 1, ang unang 2 oras mula 40 magiging 50 pesos na, 25 pesos na dagdag sa succeeding hour. Pero kung iiwanan mo ang kotse ng 24 oras sa parking lot, 1,200 pesos na. Kung motorsiklo, 480 at kung bus, 2,400 pesos. Okay lang first 2 hours. Minsan na-delay ng more than 2 to 3 hours. Paano ngayon kung maliit lang ang dala ko? Sana naman pag-isipan muna nila. Ang problema naman kasi kapag nag-commute ka, mas lalong mahirap. Sabi ng concessionaire na New NAIA Infra Corporation o NNIC, ito'y para lumuwag ang parking lot. Mura raw kasi ang parking fee kumpara sa mga kalapit na establishments kaya marami raw ang pumaparada doon kahit wala namang pakay sa airport. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.